Okay, so ito yung problem. A cogeneration facility receives steam at an initial state of 8 megapascal and 600 degrees Celsius. 1/3 of this steam is bled from the turbine at a pressure of 700 kilopascal for industrial heating purposes. So 1/3 daw, no, ay tatanggalin kay turbine, okay, sa pressure na 700 kilopascal. The remaining steam proceeds through the turbine, expanding down to condenser pressure of 15 kilopascal. Okay. After being utilized for process heating, the extracted steam condenses and combines with the feed water at a constant pressure. The resulting mixture is then pumped back to the boiler, which operates at 8 megapascal. The total mass flow rate of the steam circulating through the boiler is 40 kg per second. Assuming ideal or isentropic operation for both turbine and pump, neglecting any pressure losses or dissipation into pipelines, calculate the net power generated by the plant and its overall utilization factor. Okay? Hindi sinabi kung anong property kaya yung property o yung state ng tubig leaving the process heater. So yung papasok dito ay 40 kg per second. So ayan, so assuming na yung M6 natin ay 100%, so yung M7 natin ay 1/3, 0.333, and then yung 8 natin matitira dun kay 8 ay 2/3 or 0.6667. Okay? So walang sinabi, class, kung ano yung condition ng tubig dito sa may exit ng process heater. So usually ang ginagawa natin ay ina-assume natin ito na saturated na liquid. Okay? Then of course ganun din kay exit ng condenser. Yan, sige. So kunin natin yung mga properties. So yung H1 natin, that is approximately equal to HF at 15 kilopascal. Okay? Which is equal to 4. 225.94 kilojoule per kilogram. Okay? And then, ang H2 natin is equal to H1 plus work ng pump, no? 1. Lagyan pala natin ng 1 to. Pump 1. Which is equal to 225.94 plus yung BF natin at 15 kilopascal, which is 1.0141. And then P2 less P1. Ano yung P2 natin? Ang P2 natin, yun na rin yung pressure dito sa may process heater. Kasi kung titignan natin sa schematic diagram, wala namang equipment sa pagitan ng ito. Yan, sa pagitan ng process heater natin tsaka itong mixing chamber natin dito. So wala namang pump dyan or ano pa bang other equipment. Throttling valve, wala naman. So ibig sabihin yan, kung ano yung pressure natin sa mixing chamber, yun na rin yung pressure sa may process heater, which is yun na rin yung pressure sa may 2. So 0.7 less 0.015. Ayan, so magiging 2 to 6 point. Ayan. Next. Okay, sa may 4 natin, paano yung sa may 4? Ito yung medyo complicated, na? Kasi yung 3 natin, sinabi natin kanina na yan ay, assume natin na yan ay saturated liquid. Ito ay compressed. So yung 4 natin, hindi natin masasabi, wala tayong sinabi dito na ano to, class na saturated, wala, no? So kailangan natin mag-energy balance diyan, nang sa ganon, mahanap natin yung enthalpy dito. Kaya lang, ang problema ay meron naman pala tayong mass dito tsaka mass dyan, no? So we can
Kukuha natin yan. Using energy balance, we have M3H3 plus yung papasok na isa, M2H2 equals M4H4. Okay, yung 3 natin, which is saan galing si 3 kay 7. So, parehas sila ng mass flow rate ni 7 or yung fraction, no? So, parehas sila. Okay na to? Yung 3 natin, yung enthalpy sa may 3 natin, sabi natin saturated liquid yan. Yung 2 natin, galing siya kay 8, no? Or kay 1. So, meron na rin yan. Yung H3 meron na rin. Yung 4 natin, i-add lang naman natin yung M3 tsaka M2. Then, makukuha pala ang H4. Yun. Sige. Yung 3 natin ay galing kay 7, si 0.3333. And then, ito pala. Hindi pala natin naikuha yung H3 natin. So, kunin muna natin yung H3, no? So, H3 is approximately equal to HF at 0.7 megapascal. Okay, which is equal to, yan ay 697.22. Okay, ayan. Yung H2 and H4. 0.3333 and then 697.22 plus yung 2 natin ay galing kay 8, no? 0.6667 and then nakuha na natin yung enthalpy ng 2 which is 226.63 is equal to, ano yung magiging M4 natin? That is M3 plus M2, no? Magiging 1 na siya. And then H4. Okay? So, solve natin. Anong lalabas na H4? Okay, so that is 383.48. Okay na tayo sa may 4. Next is 5. Paano kaya natin makukuha yung H5? So, parang kaparehas ng ano to, no? Sa may 2. Ang H2 natin is equal to H4 plus BF sa may 4 banda multiplied by P4 less baliktad P5, no? Less P4. Ayan. So, okay na to. How about yung BF4 natin? Take note na yung ano natin, yung sa may 4 natin, hindi siya saturated ito, yung 4. Yan o. Hindi saturated dyan. Nag-energy balance nga tayo para makuha lang yung kanyang enthalpy. So, hindi natin basta-basta makukuha hindi ganoon kadali ang pagkuha ng BF4. Anong gawin natin? Kunin natin yung BF4. Okay, saan natin kukunin yon? Hanapin natin yung 383.48 doon sa steam table and then doon natin makikita yung corresponding na BF niya. Ganito. Ang BF4 natin is approximately equal to BF at enthalpy HF is equal to 383.48. Ganun yun, no? Yan. Okay? So, ano siya? Yan ay equal sa 1.037. Tama ba? Sa table 2 ako nagkuha ng steam table. Ayan. So, since may BF4 na tayo, yung H5 natin is equal to 383.48 plus 1.0371. And then, anong pressure natin doon sa may 5? Balikan natin yung figure. Ayun, yung 5 natin. So, yung 5 natin, ang pressure niya ay, ano bang pressure ng boiler? Yun na rin, no? Yung pressure natin sa exit ng boiler, 8 megapascal. So, 8 megapascal din si P5. Yung P4 natin, parehas kay 0.7. So, 8 less 0.7. Ayan. So, 391.05. Okay. Ano pa? Ayun yung part na mahirap, no? Yung 7, 8, madali na lang yan. Sa may 6, so, ano to? 8 megapascal and 600 degrees Celsius. Ano yung enthalpy sa may 6 natin? So, yan ay 3254
0.4, no? Then, kunin din natin yung 6 natin, entropy. Tama ba? Mali, 3642, no? Yan ay 3642. 0.0. Then, entropy, 7.0206. So, yan. Meron na tayong enthalpy sa may 6 natin. Sa 7, ano ba yung 7 natin? Exit sa may turbina. Pero sabi ng problem, ito daw ay constant entropy. So, kung ano yung entropy ng 6, yun na rin yung entropy ng 7, tsaka ng 8. Okay? Ayan. Pero check muna natin, ano ba kasi yung condition ng state 7 natin? Saturated liquid. Wet ba yun or superheated? Paano natin malalaman? I-compare natin doon sa ano. So, at 0.7 megapascal, kunin natin yung SG doon. Ang SG at 0.7 megapascal ay 6.7080. Yan ay 6.7080. Now, i-compare natin doon sa S6. Kung mapapansin natin, ang S6 natin is greater than SG. So, anong natin? Conclusion. Wet ba to? Superheated to, no? This is superheated. Okay, so kung superheated, sa anong table natin hanapin yung enthalpy? Table 3. Ayan. So, hanapin natin yung 0.7 na pressure sa may table 3 gamit ang steam table ni kanino to? Kenan, Reyes, Hill, tsaka si Moore. 0.7 sa page 834. Makikita natin yung 0.7 na pressure sa may page 34. And then, entropy na 6.7080. 6.78. Almost saturated. Tama. 7080. Ayun. So, nasa pagitan ng 6.6803 tsaka 6.7082. Tama? Okay. So, mag-interpolate tayo doon. So, from that, mag-interpolate tayo doon ang entropy. Enthalpy. Dapat pala 7 to, no? 7 yan. Kasi 7 yung kinukuha natin. That is 2763.5. Meron lang 0.01 na diferensya. Doon sa 6.7080 na entropy. Ayan, next. Sa may 8 naman natin. Sa may 8 natin, automatic na ano na yun. Ano yung 8? Wet yun. No? Automatic na yun. So, at 15 kilopascal, kailangan natin kunin ang SF tsaka HFG, no? Ayan. So, at 15 kilopascal, ayan. So, yung SF natin dun ay 0. Maraming kukunin dito. 7549. Then, SFG, 7.2536. Yung HF, kailangan din kunin 225.94, and then HFG 2373.1. Okay. So kung siya ay wet, kailangan kunin ang X. So 8 is equal to yung entropy natin. Asan na yan? Hindi yan. Yung S7 natin ay equal to S6. Ito. 7 equals S8. 7.0206. Tama ba? Parang, saglit. Parang mali yung pagkuha natin dito sa may part na to. Ang kinuha natin ay 7.02 dapat. Dito natin dapat kinuha yon, no? Mali. Iba yung interpolation natin. Ang ginawa ko kasi, nag-interpolate ako sa pagitan ng 6.7082 tsaka ng it should be 7.02 na. Doon dapat tayo mag-interpolate kasi yun yung entropy. Ah, 7.0206.
sa dapat nasa pagitan ng 0206. 02017, 6.9781 tsaka 7.0217. Okay, ito dapat ay 2910.2. Okay? Tuloy. Minus SF 0.7549. And then SFJ 7.2536. Boring, no? Yung ano natin, cogeneration, pero kapag mag-quiz wala namang nakukuha. So 0.8638. Then last na pala to, no? Yung H8 natin. 225.94 plus ito H638, then HFG natin. Alright, 0.08 na lang. Ayan, so kompleto na. Pwede na nating i-solve yung ano ba yung hinahanap. Tapos utilization factor. Okay? So total net, edi anong gawin natin? Kunin natin yung work ng turbine tsaka yung work ng pump. Minus natin. So doon sa pump, sa may turbine natin, mag-energy balance tayo doon. So ito si 6, lalabas si 7, tsaka meron ding lalabas na 8, no? And then meron ding output, no? Ito na yung turbine. Okay? So pasok is equal dun sa labas. So yung 6 natin, M6, isa lang, no? 7, tapos 8, tapos turbine. Okay. Yung 6 natin ay 1, and then ano na yung enthalpy kanina sa may 6? Yan ay 3642, no? 3642, and then 0.333 to. Yung enthalpy natin for 7 ay ayun 2910.2. Okay, and then yung 8 natin ay ano na yung 8? 6667. Ayun, 2275.8. and then turbine work. Ano yung turbine work natin? 1154 o 8 na lang. So kilojoule, no? Per kilogram. Kasi nasyon natin na ano, 1 kilogram yung 6. Next, yung pump natin. Dalawa yung pump natin. Total or summation ito ng pump work, that is work pump 1 plus work pump 2, no? Okay, hindi natin nakuha pala kanina, no? Hindi natin sinolve yung pump work natin dito. Anyway, andito naman siya, oh. Lagay ko na lang dito. Ito yung ating work pump 1. Is equal to, para mabilis, .6947. And then sa may pump 2 natin, nasa na yun? Ito yon, yung ating pump 2, no? $7.57. Okay, so i-add natin yon, kaya lang magkaiba sila ng mass. No, hindi lang natin basta-basta i-add, i-multiply natin yung kanilang masses. So doon kay 1 natin ay 0.6947. So ano yung mass na dumadaloy sa pump 1 natin? Then 0.6947 yung kanyang pump work per kilogram yon. And then dito sa pump 2 natin, buo na to, no? So 1. And then 7 point, ano yung kanina? 7.57. Ayan, okay.
Ganon dapat yung pagkuha ng total pump work. Kasi magkaiba sila ng mass. Ha? O, ayan. O, so, kilojoule per kilogram yan. And then, yung work net natin, lagyan ko ng flow. Hello. Yan. Ibig sabihin yan, i-multiply natin yung mass flow rate para maging megawatts kung megawatt yan. Okay? So kapag meron ng hello, kailangan na nating multiply yung mass flow rate. So 40 kg multiplied by work ng turbine minus work ng pump. That is 1154. Yung pump work, turbine work natin, 0.8. Minus yung summation ng total pump work natin, 8.03. So naka-kilojoule, naka-kilogram per second to, naka-kilojoule to, so magiging kilowatts. For 5870. 0.8. Ayan. Okay. And then utilization factor. Paano ba natin masasolve yung utilization factor? Kailangan muna natin kunin ang utilization factor is equal to, di ba, work net to plus QP divided by QA, no? So QP, kailangan natin kunin yung QP natin. QP is equal to mass flow rate ng 7 yun, di ba? Balikan natin yung ating schematic diagram. Ito yung ating process heater. So yung pumapasok 7, yung lumalabas ay 3. Na? So 3. Okay? So 3, 697.22 yung 3 natin. Yung 7 natin ay 7. 2910.2. Okay? 7 less 3. So, 0.33333 ito. I-multiply natin yan ng 40. No? 2910.7 less 3. Ano na yung 3 natin? $697.22. Okay? So, yan yung magiging QP. QP is 29510.12. 29510.12. So, kilowatts. Okay? Then, yung QA natin, saan ba nagkaroon ng heat addition banda? Sa may boiler. Wala naman lang iba. That is, ano yung lumalabas? 6. Yung pumapasok ay 5. Ayan yung QA. 6 minus 5 times 40 kilograms. Okay. 40 multiplied by, ano na yung 3, ano na yung enthalpy natin sa may kanina? Sa may 6. Yan ay 3642.0 minus yung nakuha natin na H5 kanina ay H5 pabalik-balik. Ayun, 391.05. So 391.05. So yung QA is 1300. Okay, so utilization factor is work net yun 45870.8 plus QP 29510.12 and then 1300 38.
O, i-percent mo na. O, yan. Okay, yan yung utilization factor. Pwede rin actually to class na ano. Paano ba? Using QR, hindi naman pwede. Work net over plus QP talaga. Over QA. Okay, yan.